Diyos sa banal na terno, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay po natin ang misang ito para sa karangalan ng ating mahal na Birhen ng Lazaret. Hilingin po natin ang panalangin niya at matutunawa tayo sa halimbawa niya. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating atensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Payapa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagit na sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin. Gaya ng mabalaysik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula. At lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga. Matapos masdan ang kamanghamanghang gawang iyon, tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo. O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat
na isaysay. Tayo ay magalak, kiyamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto, noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga gintot pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay Kanyang inilabas, na lugod, ng Kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ikinagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat di ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kakaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal sa kaniyang mahal na anak upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong pagbasa sa Ebanghelyo ngayon ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Kaya halina't pagtagniin po natin ang ating pagninilay kahapon at ngayon. Kahapon po sa ating pagninilay ay nabanggit po natin ang katotohanan na mayroong hindi maliligtas. At yun ay hindi dahil gusto ng Diyos na hindi sila maligtas, kundi ginusto ng mga hindi maliligtas. Dahil hindi matatawaran ng pagmamahal at awa ng Panginoon. At syempre, ang ibig sabihin nito, ang napakaraming beses at pagkakataon na ibinibigay sa tao upang makapagbago. Sinabi natin na ang pagkapunta ng isang tao sa impyerno ay pagpapakita lamang or confirmation lamang ng napakarami niyang mga desisyon sa buhay na taliwas sa Panginoon. At yan po sa palagay ko ay masusuportahan ng ating pagninilay din ngayon. You see, kapag pinagninilayan po natin ang pagbasa sa Ebanghelyo sa araw na ito, madalas nilalagay natin ang karakter ng unjust judge sa Diyos. At yung persistent widow naman sa atin. In order to highlight that truth na kailangan tayong magdasal persistently upang makuha
mag-grant sa atin ni Lord ang ating mga hinihiling sa Kanya. And that's okay. Ayos lang po yan. Pero hayaan po ninyo na sa pagkakataong ito, baligtarin natin. Ang karakter ng unjust judge ay ibigay natin sa atin. At yung karakter ng persistent widow ay ibigay natin sa Diyos. In order to highlight the truth na gagawin ng Diyos ang lahat upang tayo maligtas. At kung hindi tayo maliligtas, ang ibig sabihin nun ay inaksaya natin ang mga pagkakataon na inililigtas tayo ng Panginoon. Ganito, tayo yung unjust judge. Tayo yung hindi makatarungan sa Diyos, sa totohanan lang eh. Tayo yung mas marami ang mga ginagawang kasalanan kaysa kabutihan. Di ba't pagiging unjust sa Diyos yan? Sa Diyos na walang ginawa noon pa hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pang panahon, kundi ang pagpalain tayo. Sa Diyos na nagmamahal sa atin ng totoo. Sa Diyos na hindi tayo kalilimutan. Sa Diyos na pinangakuan natin, na mamahalin natin ang lubusan at uunahin natin siya sa lahat ng ating mga pinahalagahan. Napapangatawanan ba natin yan? Sa Diyos na hindi natin laging mapasalamatan. Minsan na lamang sa isang linggo, pumapalya pa tayo, kinatatamaran pa natin. Paano pa kaya yung araw-araw na dapat tayo nagpapasalamat sa Kanya? Pero hindi natin magawa, nakakalimutan natin, kinatamat-tamaran natin. Hindi ba't pagiging hindi makatarungan yan sa Diyos? Tayo yung talagang unjust sa Diyos. On the other hand, ang Diyos ay yung parang persistent widow. Yes, siya yung parang nagmamakaawa sa atin sa matagal ng panahon, araw-araw. At yun ay ginagawa niya sa pamamagitan ng konsensya natin. Kinukonsensya niya tayo, pabalik sa Kanya para magbago na, para gawin na ang mga dapat natin gawin, para iwasan ang mga dapat nating iwasan. Ginagamit niya ang mga pangyayari, sitwasyon, bagay o tao sa buhay natin in order to draw us back to Him, upang ibigay natin sa Kanya ang pagmamahal na karapatan talaga niya na makuha mula sa atin. Pero siya itong hindi natin lagi pinapansin. At papansinin lang amang natin occasionally. Kailan? Kapag may problema tayo, kapag we feel discomfort, kapag kailangan natin siya. Yun ang ating ginagawa sa Diyos. Tayo yung parang unjust judge at ang Diyos ang parang ginagawa nating persistent widow. Yung nagmamakaawa sa atin. Sabi nga natin siguro sa social media, di ba, yung wika na sobra tayo sa Kanya. Napaka-harsh natin sa Kanya. Isipin po ninyo Imagine nyo lamang po yung persistent widow na laging nagmamakaawa. Tao lang ito Kapag laging nagmamakaawa ang tao sa isang tao, hindi ka kaya maawa? Abay kung matino ka, lalong-lalo na yung araw-gabi nandyan sa'yo, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos nagmamakaawa sa'yo, hindi ba ka makonsensya niyan? Hindi mo ba siya patatayuin mula sa pagkakaluhod at sa pagmamakaawa at sabihin mo, tama na, okay na. Ibigay ko na. And yet, ginagawa natin yan sa Diyos. Pero anong ginagawa ng Diyos? Lumulubay ba siya? Hindi. Para siyang persistent widow na patuloy sa pagmamakaawa sa atin na nilalang lamang niya. Sa atin, who constantly put Him off. Sa atin na hindi siya lagi pinapansin. Tayo man, magmakaawa tayo sa isang tao, 1 oras, 2 oras, hindi aabot ang isang araw na tayo laging nagmamakaawa sa Kanya. Yung persistent widow dito, araw-araw, at ganun ang Diyos. Pinagtsatsagaan tayo, nagmamakaawa sa atin. Considering na ang Kanyang pagmamakaawa sa atin, hindi naman para sa Kanya, para sa atin din. Nagmamakaawa siya sapagkat kung hindi natin siya paniniwalaan, kung hindi natin siya mamahalin, tayong mapapahamak. Isipin po niyo, nagmamakaawa ang Panginoon, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. And yet, hindi tayo naawa. Kaya nga sa totoo lang, ito yung sinasabi kong sinusuportahan ang katotohanan ng pinagnilayan po natin kahapon lang. Kung tayo man ay mapunta ng impyerno, it will not be on God, it will be on us. Walang ibang sisisihin, kundi sarili natin. Pero sana wag na namang dumako at tumantong sa ganon. Patayuin na natin ang Panginoon sa Kanyang pagmamaawa. Mahiya na tayo sa Kanya, maawa na tayo sa Kanya. At sabihin natin sa Kanya, you don't have to do this, O God. Magbabago na po ako. Ibibigay ko na po ang buhay ko at ang tiwala ko sa iyo. Hindi mo kailangan magmakaawa. Ako ang dapat na magmakaawa sa iyo. At gawin sana natin ito, hindi dahil matatakot lamang tayo sa impyerno, kundi dahil ma-appreciate natin ang Diyos na mula noon hanggang ngayon sa mga susunod pang panahon, gagawin ng lahat kahit nagmamukhang kaawa-awa, maka-avail lamang tayo ng Kanyang
awa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa, katulad ng pagpapahalaga rin natin sa mga taong tunay na nagmamahal at nagsasakripisyo para sa atin. Katulad ng sinasabi po natin sa ating salmong tugunan ngayon, alalahanin natin lagi ang kagandahang loob ng Diyos. Alalahanin din natin lagi, gunitain natin din lagi ang mga kabutihan ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At para dito, mahalin din natin nawa sila. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, malugod nawa ako, makita ko nawa, at ma-appreciate ko ang kagandahang loob mo. Lahat ng mga ginagawa mo upang ako'y maangkin mo, upang ako'y mabighani sa iyo, and therefore upang mabago mo at mailigtas mo. Salamat. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka tumitikil. Halos magmakaawa ka na para lamang ako ay makatanggap ng awa mo. Salamat. Hindi mo kailangan gawin ito. Magbabago na po ako. Tulungan mo rin po ang mga minamahal kong sa buhay na magbago. At sana'y makita rin niya ang kagandahang loob mo at ang kagandahang loob ko sa kanila. Nang sa gayon, yun man lang ang makakonsensya sa kanila. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Isa sa pinakamakapagbabago sa atin, alam niyo kung ano? Yung makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hallelujah! Masakit mang isipin. At yun sa palagay natin, ang mas nakasasakit sa Diyos. Nagkakasala tayo eh. Ibig sabihin, hindi natin na-appreciate ang dakilang pagmamahal niya sa atin. Huwag ganon, kapatid. Tingnan mo ang pagmamahal niya at mayroon magandang mangyayari sa'yo, especially when we realize hindi natin kailangan saktan ng Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Lalapit ka kay Jesus. Appreciate God's love for you. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Ano ba bang kailangan gawin ng Diyos? Kulang pa ba? Bakit kulang ang pananampalataya mo? Hindi lang sa kapangyarihan niya, kundi lalo na sa pagmamahal niya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko
dugo, alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpatawad ng mga kasalanan namin. Sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na birhen ng Lasalet ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birhen totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na ngayong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kadoob na ito. Ang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Tanis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikarangan mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Walang kapantay sa lupa at kalangitan, maging ang sanggol na wala pang malay, sambitang papuri sa pag-ibig mong taglay. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? At minahal mo ng walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ng Lazaret at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuloy ang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging
sintang sa palinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig